Nasaan na nga ba ito si Kibuloy? Nagtatago na nga ba siya? Bakit hindi niya harapin kung wala talaga siyang kasalanan sa mga tao, sa mga aligasyon sa kanya is kung hindi yun totoo, bakit hindi niya harapin, nagtatago, patuloy ang pagtatago niya at marami nang nadadamay ng mga civilian dahil nga dito sa mga pangyayari ito. So, meron nga po tayong napanood na video na kung saan isa po sa mga miyembro ni Kibuloy ay nagsabi at inilaglag siya kung nasaan po talaga nakatago itong si Kibuloy. So, nag-usap kami about kay Kibuloy. And guys, meron siyang ini-reveal. So, nandun nga talaga si Kibuloy. Nung kinausap ko siya, umamin siya. At dahil lang nga kamakailan lamang ay naglabas ang PNP ng warrant of arrest dito kay Kibuloy pero hindi lang nila nakita, hindi nila nadakip, hindi nila naaresto itong si Kibuloy. Kalaunan ay naitaboy nila ang mga pulis. Ang tensyon naganap sa gitna ng pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Para yan sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. At ang mas matindi pa dito, naka-record pa po yung usapan nila ng vlogger at nung isang member ni Kibuloy. So, panoorin natin yan, pakinggan natin yan mamaya. Bago ang lahat, ako po si Boy Sausaw, ang Sausawero, sa issue ng iba. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, isubscribe mo na yan. At kung hindi ka pa po nakafollow sa aking Facebook page, i-follow mo na yan. So, ngayon tinawagan ko siya kagabi. Sabi ko, friend, balita ako. Pero hindi niya pa naman alam. Sabi ko, balita ako, nandun ka sa Pakikibaka, sa compound, sa Glory Mountain. Sabi niya, paano mo nalaman? Sabi ko, secret. Pero yung totoo nun, guys, napanood ko lang talaga doon sa SMNI. So ngayon, tinanong ko siya, and naman kasi itong kaibigan ko na to, totoo naman siya sa kanyang sarili, and hindi naman to marunong magsinungaling eh. So nag-usap kami about kay Kibuloy. And guys, meron siyang ini-reveal. Kasi di ba sila yung mga humarang eh. So nandun nga talaga si Kibuloy sa Glory Mountain. Wala siya sa Tamayong, wala siya sa KOJC na simbahan, wala siya doon. Nasa Glory Mountain, itong si Kibuloy. So sila guys yung humarang. Sila yung humarang. Kaya nga totoo yung sinabi ko sa inyo na obstruction of justice yung ginawa nila kasi pinatakas nila si Kibuloy. Pero yung totoo guys, hindi talaga tumakas si Kibuloy. Nandoon lang talaga siya sa Glory Mountain kasi malaki po pala ang Glory Mountain. Malaki. Meron akong i-reveal sa inyo kasi na-record ko yung namin. Yung conversation. And nagpaalam din naman ako sa kanya bago ko to i-post. Ang sabi niya sa akin, baguhin ko lang daw yung boses niya. So okay, as your request, baguhin ko yung boses mo. Siyempre, di ba, baka mahalata din siya. So iniingatan niya din yung pangalan niya. Pero for the sake of truth, gusto kong may evidence tayo. So ngayon nga po guys, nung kinausap ko siya, umamin siya na nasa Glory Mountain, itong si Kibuloy. And siya yung umamin na, kasi wala naman ako dun eh. Pwedeng totoo to, pwedeng hindi, pwedeng gawa-gawa niya lang. Pero yung sabi niya, isa po talaga sila sa mga humarang. May timbre na kasi guys, may timbre, may Trojan horse din na nakapasok dyan sa PNP SAF. May Trojan horse. Kaya alam nila na i-raid itong si Kibuloy alas 4. So before pa na i-raid, nag-text alas 2 pa lang na si Kibuloy magtago na. So yun po guys yung sabi niya kasi may nagtimbre sa kanila. So yung PNP SAF ngayon napasukan ng Trojan horse. So ingat-ingat din sa mga ninyo. Nako, i-loyalty check ninyo kasi may napasukan po. Napasukan ng Trojan horse ang PNP SAF. Not so sure kasi yun po yung sinabi according sa tawag namin na alas 2 nagtimbre na mga 3 pupunta na dyan yung yung batalyon. 3 yung i-raid kasama na yung Glory Mountain. Kaya nga kung mapapansin ninyo, magtataka kayo bakit madami na agad tao doon sa Glory Mountain alas 4. 'Di ba? Doon pa lang magtataka na kayo. So, yun pala yung kwento dun, guys. So, pwede nga.
Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero, syempre, kwento niya yan eh. So, gusto ko lang mag-analysis tayo kung may katotohanan ba to or hindi. Pero, this is a trusted person naman tong babaeng to eh. And I don't think so na nagsisinungaling siya or sinasakyan niya lang ako. Pero, may katotohanan naman para sa akin na, di ba, magtataka kayo, alas 4, meron na agad tao sa Glory Mountain na dapat sana natutulog si Kibuloy nun, di ba? Dapat sana tahimik yun. Kasi alas 4 nun, madaling araw. Kaya nga, parang napawalang bisa yung element of surprise. Kasi yung nasurpresa doon, yung PNP staff. Kasi pagbukas nila ng gate ni Kibuloy, doon sa Glory Mountain, ang dami na agad taong nakaabang. May mga dalang pamalo, pamukpok. Diba? Kung magtataka kayo. So, isipin nyo na lang. So, ngayon nga po guys, inamin niya sa akin, meron tayong voice record, ipaparinig ko sa inyo mamaya. So, ngayon, inamin niya sa akin na isa siya sa mga nakibaka. Nakibaka siya, pero hindi naman daw sila sweldado ni Kibuloy. Kumbaga, ang kwento niya, tinutulungan kasi ni Kibuloy ang pamilya niya. So, okay, alam ko yung pinanghuhugutan niya. So, hindi niya kayang tirahin si Kibuloy or hindi niya kayang pumiglas kay Kibuloy kasi tinutulungan naman daw po ni Kibuloy ang pamilya niya. So, basically, yung mga nandoon sa na mga humarang, yun po mga natulungan siguro ni Kibuloy. Kung kaya't, di ba, may naririnig kayo na handa kaming mamatay para lang ipaglaban, ipagtanggol si Kibuloy. Di ba? Kung mapapansin ninyo, merong mga ganun na handa nilang isugal ang kanilang buhay para dito kay Kibuloy. So, nagigets niyo yung punto ko. Ngayon, ipaparinig ko yung voice record. Kasi nag-call kami hindi niya alam na ni-record ko, pero nung i-upload ko to, kinausap ko muna siya. Sabi niya, "Hoy, ba't mo ni-record?" Kasi sinend ko sa kanya, 'di ba? Sabi ko, "Pasensya na, friend. Baka hindi mo na ako pagkatiwalaan." Hindi, dito lang sa part na to. Tapos ang sabi niya, "Hindi, alam ko naman yan." Sabi niya. Pero yan yung totoo. Yan yung totoo, guys, na na inamin niya talaga sa akin. Pero wala namang problema kasi sinabi ko naman sa kanya, kung ayaw mo, di hindi natin to i-upload. Pero sabi niya, okay, basta ibahin mo lang yung boses ko. And alam niya din naman na hindi ko naman din to ilalaglag kasi, pamilya yung nakasalalay dito eh. Hindi naman ako ganun. So, gusto ko lang talaga malaman yung sa side ni Kibuloy. Kay Kibuloy lang. At may kwento din siya sa akin, ukol dito kay Banat Bay. Na kaya, another separate content na yan. Another separate na yan na, taas ng ruro, talaga ng kalbong to. So ngayon, iparinig ko lang muna sa inyo yung voice record na yung call namin na naka-record. So mayroon na din tong tawag dito, nilagyan ko na din to ng caption. Yan. Okay? Talagang nandun sa compound si Kibuloy, nandun siya. Nandun pa siya? Si Kibuloy, nandyan lang talaga siya sa Davao, nagtatago. Parang ganun. Gusto niyo makita si Kibuloy? Hindi, nasa Davao lang si Master. Kumbaga hindi talaga siya nahuhuli. Ganun. Ito, bigyan ko kayo. Nakarang kanina, sana mahuli. Ito, bigyan ko. Kita niyo yan? May nagsalita din. Hinarang kanina, paano mahuhuli? Oh, di ba? Hinarang namin kanina, paano mahuhuli? Gets niyo? Okay. Bigyan ko kayo tip. Yung DCPO, DCPO, yung pinakamataas dyan, napakamot sa ulo. Oh? Paano kami nahulihin mo? Bakit? Tapos kasi yun, hanggang doon lang ako. Malaki yung malakas talaga yung persa ni Kibuloy. Siyempre, Davao yan, di ba? Nawan nyo na. Nawan nyo na. Oo. Pilang siya. Hanggang doon lang ako. Ibig mong sabihin, may katotohanan nga na na may kapit. Si Kibuloy doon, malakas. Parang ganun. Hindi. Pwede. Di ba natanggal na yung mga pulis na hinar ni Baste, may 2 batalyon na. Hindi talaga nila kayang kayang hulihin si Kibuloy. Wala talaga. Kaya nga natawa na lang ako. Hindi nga kayang hulihin niya. Wala yan. Natapos na lang ang termino. PDPF. Hindi pa rin niya. At i-analyze natin mabuti. Diba, ang dami na pong lumabas na kaso na nireklamo itong si Kibuloy, pero bakit hindi niya kayang linisin ang kanyang pangalan kung talagang wala siyang ginawang kasalanan, hindi ba?
kung wala ka talagang inaargabyadong tao, lumabas ka. Minidya ka na nga. May warrant of arrest ka na nga. So, meaning, alam mo na. Imposible namang hindi mo alam kasi sinugod na ng mga SAF yung lugar mo at imposible naman na hindi mo malalaman na may warrant of arrest ka na, di ba? So, kung talagang wala kang ginawang kasalanan, lumabas ka, magpakita ka sa publiko, harapin mo yung kaso mo, sabihin mo sa kanila na wala ka talagang ginawang kasalanan at ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi, alam niyo yun, kapag nagtatago ka, lalo lang lumalabas sa publiko na may ginawa ka talagang masama, may ginawa ka talagang kasalanan.